Magandang araw po ulit at welcome po ulit dito sa Ron Motor Repair. Ito po ang aming gawa ngayon. Kawasaki Barako po ito. 175. Ito po yung Barako Negro. Yung Barako 2 na itim po yung crankcase. So ito mga boss, wala namang problema to, walang sira. Bali magko-convert lang tayo ng 6-speed transmission. So ito yung luma niyang transmission. So ito ang ating ikakabit. 6-speed na to. Yung ginagamit po pala ay pang KMX 125, yung enduro na 2-stroke. Bali ito, nabili niya sa online, set na. So yan na siya lahat. So papakita ko lang po sa inyo yung mga difference, yung mga pagkakaiba nila. At saka ito kasi merong yung stock merong daanan ng langis. So itong ikakabit natin, wala na siya, walang mga butas. So umpisa natin dito, ayan, sa counter shop. So, ito wala, kabilaan wala siyang butas. So yung butas po nito, pag hinangina mo yan, tagusan siya. So diyan po dadaan yung oil para malubricate po yung ibang parts. So may purpose po yun, kaya siya may butas. So itong kakabit natin, wala na siyang ganon. So ito naman yung kanyang main shop. So mapapansin nyo, 6 na yung gear niya. So ito wala rin butas. So ang stock, may butas yan, tagusan. So ayan po, tagusan yung kanyang butas. Yun ang kaibahan, yung itong kakabit natin, wala na siyang butas. So ayan o, yun yung mga butas niya. So siguradong may mga silbi po yan, kaya siya nilagay dyan. Lubrication po, for dito siya dadaan. Kaya po meron siyang tube o banjo bolt na nakalagay dyan. So dito po lulusot yan sa mga likod ng bearing na to. May mga butas po yan dyan. Tapos papasok dun sa loob ng ehe. Yun na po yung magiging shower oil, kumbaga. Kasi ang oil level po ng engine natin, nasa baba lang yan. Hindi po nakababad yung gear sa oil, kagaya ng mga iniisip ng iba. So bali ang naglulubricate po nung mga gear natin ay yung shower oil na galing po doon sa pump pa rin, oil pump. Tapos di ba may nakakonect po doon sa may malapit sa engine sprocket. Tapos may banjo bolt, yung po doon po dumadaan yung lubrication. So ito po yung mga star niya. So magkaiba rin po siya. Bali, papalitan natin siya ng shifting fork. Assembly po, isang set ng transmission ng KMX ang lilipat dito. So bali ito mga boss, plug and play na lang to. Nabili niya, plug and play na. May mga modification pang ginawa dito eh. Hindi naman siya actually yung pagtanggal mo sa KMX, plug and play na dito sa Barako. Hindi. May mga ano rin siya, modification pa rin. So ito na, isasalpak na natin yung transmission. Lalagyan muna natin siya ng oil syempre. So ito na siya. Paunang lubrication, lagyan na agad ng oil bago isalpak. So ganyan po dapat. So ito madali lang na may salpak kasi plug and play nga lang. Kaya lang ito medyo kinalawan na kasi dulo ng shafting. Kailangan natin pukpuan ng konti. Mahigpit siya dun sa bearing. So ayan. Tapos dito na tayo sa kanyang shifting drum. So lagyan natin ng konting oil para mas swabe ba yung running ng shifting fork dito sa shifting drum. So next na natin yung kanyang shifting fork. So yung original po, ang shifting fork niya dalawa lang. Itong pang KMX tatlo na. So halos lahat naman po ng
6 speed, tatlo yung shifting fork. Bali ito first time ko pong mag-convert ng 6 speed dito sa Kawasaki Barako. Pero siya, mas madali pala siya. Kasi itong ang nabili ay plug and play na. Pero may mga binago rin po doon sa shifting drum. Yung kabitan ng star, may minub na konti tapos iba yung kunya niya. Bukod dun, wala nang nakitang iba pang binago. Hindi kagaya sa 155 pag i-convert mo siya ng 6 speed. Plug and play talaga lahat. Pero mas marami kang papalitan kumpara dito. Saka medyo mas mabusisi yung kesa dito. Sabihin natin kasi may kickstarter pa yun na sineset mo. Dito wala na, puro transmission lang. Yung kasi yung kickstarter na nakasama rin sa loob. Pero pag mekaniko ka, madali naman. Wala na rin nakukuha sa tiyaga lahat yan. Pero kung para sa akin, mas madaling i-convert itong Barako. So ayan, naisalpak na natin. Check lang natin yung function niya kung pumapasok lahat. Normal po sa ganitong pagka gear to gear pa lang na ganito, medyo matigas pa siyang ipasok. Normal po 'yon. Pero ang importante doon, papasok siya lahat. Maabot mo yung primera, neutral hanggang sa 6 hanggang dulo. Makikita mo naman sa shifting drum mo kung sagad na lahat. So next na po natin itong silicone na tayo. At okay na to, na isalpak na natin yung kanyang transmission. So dahil wala kang gasket itong si Barako sa gitna, silicone lang po yung ginagamit. Beta gray po yung ginagamit namin para dito. Sa mga magtatanong po kung saan location ng shop namin, Camarin, Caloocan North po. Malapit lang sa City Hall. Ito po yung pangalan ng shop namin, Ras Motorcycle Repair Shop. So ayan po, nalagyan natin ng silicone. Lagyan po natin ng oil yung mga bearing. Kumbaga, pabaon na lubrication. So salpak na siya. So ayan, ang bait niyang isalpak. Pasok ka agad. Tapos syempre, susubukan natin ikot-ikot pa rin yan. So, baga normal po yan. I-test natin kung walang naipit o ano. So, binaligad lang po para malagyan natin siya ng tornilyo. So, ito, lalagyan na lang ito ng screw, paikot. Bali ang video pong ito, hindi ko po ito bubuuin na na buo lahat kasi yung mga iba naman gumagawa nito, kabisado naman na ibang parts. Transmission lang po yung pinakita nating ginagawa natin. Doon lang po tayo nakafocus. Sa ibang parts na ikakabit, kabisado naman na po ng iba yun. So para makita nyo lang po yung kaibahan ng parts na to. Kung safe po ito o hindi, o kung may problema man na darating, ipopost ko rin po ulit dito. Kasi pag ganitong conversion po kasi talagang disagree po ako sa ganito. Pero yung sa may-ari naman, okay lang sa kanya. Sinabi ko naman yung kaibahan, yung mga walang butas, walang daanan ng oil, yung mga pwedeng mangyari, okay lang naman daw sa kanya. At least malalaman daw kung magkakaroon ng sablay ba o kung saan magkakaproblema, ganun. Kumbaga willing naman siya. Walang problema sa kanya yun. So ito po, kung magkakaroon ng problema, kung okay naman to, babalitaan ko po kayo, post ko rin dito.
Pagbalik nito, mga 1 month siguro kasi magpapatune up ito. Babalitaan ko po kayo. Bibidyohan ko rin. Tapos sasabihin ko kung ano yung naramdaman niya o kung okay lang, kung swabing-swabe, walang naging problema. Kasi babiyahin niya po ito ng Bataan pagkatapos nito. So pag yun po, goods all goods, babalitaan ko agad kayo. So dito na sa kabila. So pati po yung stopper ng Star, papalitan din po natin. Magkaiba rin siya. Magkaiba rin sila. Medyo mas malaking roller nitong ano. Pasensya na po kayo, hindi ko na mamove kasi yung camera. So yung po ang problema ko minsan, kaya po yung video ko minsan madalang ako makapag-upload kasi marami po kaming trabaho kadalasan. Hindi ko na po ma-video yung ibang mga ginagawa ko. So namimili na lang tayo nung medyo maganda-gandang content, yun na lang po ang pinopost namin o na-upload. So pagpasensyaan nyo na po. Pero hanggat ano po, pinipilit po namin na makapag-upload ng mga video. Saka yung mga iba, yung mga may troubleshooting, ina-upload ko po yung mga ganun. So subscribe na lang po kayo, yung mga hindi pa po nakasubscribe dito sa aking channel. So next ko na po, ilalagay ko na tong star. So dito po kasi yung conversion, iba po yung pinaka-kunya nito o yung wood drop key. Bali yung wood drop key nito o yung kunya, ginawa na lang po. Nakalihis siya ng konti. Hindi ko na po ipakita dito sa video eh. Nakalihis siya ng konti. So mapapansin nyo, pinupukpo ko kasi po medyo matigas siya. Hindi siya kasing smooth ng stock. So ayan, pasok naman na rin siya. So next na natin yung kanyang screw. Ang screw niya, Phillips screw lang naman po ito. So kailangan po doon maigpit po yun. Mahirap na kasi pagka lumuwag, magloloko po yung pasok ng mga cambio natin. So higpitan pa po natin siya ng todo. Gamitin natin ng impact bits. So ayan, tapos dito na rin po natin titestingin yung pasok ng mga gear o yung cambio. So ito, ang importante lang po dito, may pasok natin sila lahat. Normal po na minsan matigas ipasok o yung dumadaplis. Kasi hindi naman po umaandar pa yung engine. Basta importante lang po may pasok natin sila lahat. Mula primera, neutral hanggang 6. Pag pumasok siya sa lahat, kahit medyo may part na matigas, normal po yun. So yan pong importante, magte-test kaya agad kayo kasi dito nyo po malalaman kung may error o kasi pag po may mali, diyan pa lang hindi na po papasok. So ito double check na po ito. Ikutan natin siya ng todo. Ginagamitan ko pa po siya ng impact drive para sure ball. So ayan na. So sabi ko nga po, lagi tayong magche-check. So dito naman ako magche-check ngayon sa kanyang change pedal na. Gusto ko makita pumapasok talaga siya para ma-sure ako na walang problema. So
So ayan po, iba pa rin yung ano, yung smooth ng pasok pagka umaandar. Ito kasi hindi nga siya umaandar, pero ang importante po dito ay pumapasok siya. Subukan natin bilangin kung ilan yung pumapasok sa cambio. So ito neutral. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. So ayan po kasi minsan matigas siya minsan ipasok. Pero ba't pumapasok lahat, okay na yan. So ito po pala ang isang isang kakaiba sa kanya. So yung original naka-nut siya, tapos may washer. Yung dating transmission. Itong ngayong ginamit natin wala na siya. Iba na yung lock niya. Ito yung luma oh. Meron siyang thread. So dito sa ang KMX wala na siyang ganyan, wala siyang tornilyo. Gagamitan natin siya ng circlip lock. So yan na po yung pipigil nung itong kanyang center clutch o yung clutch hub. So ayan, hindi na siya nut, circlip na lang. Mas madali na siyang baklasin, mas mabilis na siyang ikabit. Kailangan mo lang ng circlip. So ayan lang, kabit na siya. So ayan mga boss, at naging mabilis yung pangyayari. Ito na siya, nakasalpak na yung makina. So ang next naman natin dyan, ito na kasi nakalagay na yung kanyang sprocket. Testingin na naman ulit yung function ng transmission. So ayan, kasi gusto natin talaga makasigurado na nagpa-function siya ng maayos. So dito po normal na yung function niya. So ito na nga siya at umaandar na po mga bossing. So dahil dyan, titestingin ulit natin yung kanyang mga cambio o pumapasok lahat. So ayan po kasi umuulan, hanggang dito lang itong video natin na to. Testingin lang natin. Daming cambio no. So ayan po, okay siya. Swabe naman po lahat ng pasok ng cambio, walang ibang problema. So ayan po, hanggang dito lang po yung video natin. Maraming salamat po sa panonood ninyo.